Hirap din ba kayong makatulog sa gabi gaya ko? Or pagka inisip natin kung bakit hindi tayo nakakatulog or magugulat na lang tayo, ano oras na, mag-uumaga na, gising pa rin tayo. It's because ang dami nating iniisip. Alam mo yung hindi napapagod yung isip natin na mag-isip ng mag-isip. Yung takbo siya ng takbo, hindi natin siya makontrol, ang dami niyang naiisip. Pero at the end of the day, nare-realize natin na yung mga iniisip natin or yung pinagpupuyatan natin, walang mga kwenta. Recently talagang ganun yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung nagkakaroon ako ng anxiety. Maybe may anxiety ako dahil sa sunod-sunod na mga struggles na nararamdam or na-experience namin or na-experience ko. Talagang feeling ko, isa rin yun sa mga reason kung bakit hindi ako napapagod or I mean yung isip ko hindi tumitigil kakaisip ng kakaisip. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Marian Sigiyaw-Yaw. Pero bago ako sabihin sa inyo kung bakit hindi kayo napapagod mag-isip at kung bakit kayo hindi nakakatulog, hayaan nyo muna ako magkwento. Ayun nga, as I said earlier, hirap na hirap ako matulog. Hindi ko alam kung bakit. Alam mo yung nakahiga na ako, tama naman yung pwesto ko, okay naman yung higaan ko, mabango naman yung higaan ko, malamig naman yung kwarto, pero hindi ako makatulog. Ang dahilan is yung isip ko, hindi siya tumitigil mag-isip ng mag-isip. So ang ginawa ko, nung nagpunta kami sa SM ng asawa ko, may nakita kong bookstore. Naisip kong magbasa. Tapos, sakto, nahanap ko din yung para sa akin talaga, yung books na nabili namin is Power of Mind. I mean, The Power of Mind. So, yun yung, inano ko talaga siya, binasa ko talaga siya page by page. Kasi iniisip ko, gusto kong malaman kung bakit nga ba hindi tumitigil yung isip natin mag-isip ng mag-isip. 'Di ba? So yun yung talagang pinagpukusan ko. Nagbasa ako, tas base sa nabasa ko, kaya daw hindi tayo napapagod mag-isip. Kasi daw ang dami nating worry. Ang dami nating iniisip na hindi pa nangyayari. Tapos, syempre, pagka ngayon, 'di ba? Sunod-sunod yung bagyo, sunod-sunod yung mga disaster, sunod-sunod yung mga krimen na nangyayari, tapos ang gulo-gulo sa government, kung ano yung pumapasok sa isip mo, tapos sa MYP mo, habang nag-scroll ka ng Facebook mo, kung ano-ano din yung mga lumalabas. Kasi ano na siya, malapit na yung second coming, dahil nga sobrang lakas na ng mga bagyong pumapasok sa atin. So yun talaga ikaw, mag-iisip ka, 'di ba? Sa sarili mo, ako nag-isip ako. Sabi ko, paano kaya kung dumating yung point na yun? Nasaan kaya ako? Nasaan kaya yung mga anak ko? Nasaan yung asawa ko? 'Di ba? Tapos susunod naman iisipin, pag dumating yung point na yun, ano kayang gagawin ko? 'Di ba? Sana yung family ko, ano lang sila, reachable lang sila kapag nangyari yun, na yung pwede ko silang makasama agad, yung mga bata kung nasa school, 'di ba? Paano sila dadaan sa road? Alam mo yung kung parang tanga lang, 'di ba? Kasi yun nga daw, yung isip daw kasi natin, based dun sa nabasa kong books, is lagi siyang advance mag-isip. Kung baga sa isip natin, nangyari na siya. Or yung mga possibilities na nangyayari. 'Di ba? Kunyari kung lumabas ka ng bahay, 'di ba? Iisipin mo paano kung last day mo na, paano kung mamatay ka na, paano kung masagasaan ka, paano kung maaksidente ka, 'di ba? Yun yung mga iniisip natin. Kaya daw yung isip natin hindi patuloy. I mean, yung isip natin patuloy na nag-iisip ng nag-iisip. Kasi nga wala daw laman yan kung hindi yung mga worries natin sa sarili natin, yung worries natin sa iiwanan natin, which is yung family natin, or yung mga anak natin, yung asawa natin, yung worries na ganun, hindi natin tinitigil yung isip natin na mag-worry ng mag-worry. Kaya yung isip natin, takbo ng takbo, isip ng isip, 'di ba?
Siyempre kapag ka nagkaroon ka na ng anxiety, I mean, kung nag-worry ka na talaga, mas lalong hindi ka makakatulog noon, 'di ba? Mas lalong hindi ka patutulugin kasi nga nag-worry ka. So doon na-realize ko na tama naman yung books. Tama naman talaga na isip nga ako ng isip ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. 'Di ba? Na-realize ko din somehow na tama nga naman, dapat hindi ako masyadong nag-iisip. Dapat hindi ako masyadong OA. Yes, I'm a mother. Pero hindi ko naman kontrolado ang mundo or hindi ko naman control yung mga disaster or yung mga incident na pwedeng mangyari. So, naisip ko din talaga na i-stop ko na. I-stop ko na yung mag-worry ako masyado. And naisip ko na lang na ipagpasa Diyos na lang lahat ng worries ko. At yun nga, makatulog naman ako gabi-gabi. Ngayon, hindi na ako nag-worry na hindi ako nakakakumpleto ng 8 hours a day na tulog. Kasi before talaga, konti lang talaga yung tulog ko. Or kaya naman pag natulog ako dahil alas 5 na ako ng umaga natulog, ang gising ko tanghali na. Di ba? Siyempre pag tanghali na, wala ka na masyadong magagawa sa buhay mo. Di ba? Parang yung buong araw na lumipas, walang nangyari. Katulad nitong pag-video ko. Dati, ang sipag ko mag-video, everyday kaya ko mag-video, marami akong naiisip na ideas or pwedeng topic na pwede kong gawin. Pero dahil nga late yung pagising ko, nagkukulang yung chances na makapag-shoot ako or makapag-video ako. So talagang yung times na yon na hindi ako nakakatulog dahil worry ako ng worry, dahil isip ako ng isip, wala din nangyayari sa buhay ko. Kumbaga sa akin din siya nag-e-effect, 'di ba? So para sa akin, kung nangyayari sa akin yun, nangyayari din yun sa inyo. Kaya ang video na to, ang purpose talaga nito is gusto ko na ma-enlighten kayo na huwag kayong masyadong mag-isip sa mga bagay na pwedeng mangyari or imposibleng mangyari. 'Di ba? Alam ko naman na lahat tayo, especially sa mga mother, yan talaga yung lalo na may mga postpartum na pinagdadaanan, talagang yan yung talagang very emotional. Yung talagang kahit konting katiting lang na mag-trigger dyan, talaga mag-worry at mag-worry yan. So, ganun ako before. Kumaga, yung tipong paglabas pa nga lang ng mga bata, pupunta lang sa park. Di ba, pag-iisipan na natin, paano kaya baka dumating yung mga nangunguha ng mga bata? Paano kaya kung awayin siya, madapa siya, magkasugat siya, yung swing, baka mamaya, mali yung pag-alis niya doon, tumama sa kanya. O kaya naman sa slide, mali yung pag-slide niya. Diba? Ang dami natin pwedeng isipin na hindi naman posibleng mangyari. Or sabihin na natin somehow pwedeng mangyari. Pero hindi naman talaga siya in reality lahat nangyayari. Diba? Umuwi pa rin naman yung anak natin na yung safe galing sa park. Umuwi pa rin naman yung safe yung mga anak natin galing sa school as usual. Diba? So parang para sa akin, there's nothing to worry. Diba? Tsaka alam nyo ba, ang isang kapangyarihan ng pag-iisip, minsan daw kasi yung iniisip natin, yung pa yung talagang nangyayari. Diba nga? Kaya nga dapat iwasan natin na mag-isip para hindi siya mangyari. Diba? So yun yung sinasabi ko sa inyo, the power of mind. So yung anxiety natin, somehow, minsan, talaga, tayo lang din yung gumagawa nun. Tayo lang yung nag-iisip na meron tayo nun. Kahit na pwede naman natin isipin na wala tayo nun. 'Di ba? So kasi ako, ang purpose ko talaga kung bakit sinishare ko ito sa inyo. Kasi gusto ko rin na gabi-gabi makatulog din kayo. 'Di ba? Ma-experience nyo din matulog ng maayos, matulog ng walang iniisip. Kasi talagang grabe. Nung time na ganyan ako. Natutulog ako, higa ako. Pipikit ko yung mata ko, sabi ko sa asawa ko, hindi ako makatulog talaga. Hindi na naman ako nakatulog. The other day, hindi na naman ako natulog. Paulit-ulit. Tapos ang laging sinasabi ng asawa ko, basta pumikit ka. Pag pumikit ka, makakatulog ka na yan. Ay, kahit anong tulog ko talaga, kahit anong pikit ko talaga, patay ng ilaw, lahat as in wala namang ilaw, wala kang reason para magdududut-dut, diba? So matutulog ako, pipikit ako. Pero ang tendency, hindi pa rin ako makakatulog. Dahil yung isip ko,
patuloy na nag-iisip ng nag-iisip. Tingnan nyo, kaya nga lumalabas yung mga pimples ko, kakaisip ko, kakapuyat ko. Pero actually, humupa na to. Kumalma na tong mukha ko na to kasi before talagang naglalakihan yung pimples ko kasi nga kulang ako sa tulog. Kasi di rin ako masyadong nakakainom ng tubig. Yan din talaga yung sakit ko kasi hindi ako masyadong umiinom ng tubig. Kaya ako ngayon, inuugali ko naman, bago ako matulog, umiinom talaga ako ng 1 glass of water bago ako matulog. Para sa akin kasi talagang nakakatulong siya para makatulog ako ng mabilis. Pero talaga ngayon nagulat talaga ako na, nakakakumpleto na ako ng tulog. Hindi na ako nahihirapan matulog. Talagang, minsan may iba't iba tayong mga pamamaraan para mawala yung mga worries natin eh. 'Di ba? So yun yung naging way ko, na sana kung maging way nyo din siya, pwede naman kayong bumili din ng books na pwede yung pagkabisihan or pwedeng doon ma-lift yung worriness nyo, 'di ba? So pwede niyo yun gawin, 'di ba? Or pwede kayong manood-nood ng mga movies para ma-inspire kayo. Or kahit naman din sa sa Google, pwede na kayong mag-search ng mga books na pwede nyong basahin para hindi na kayo bumili, 'di ba? So kasi akong kalaban ko talaga dito. Ang kalaban ko dito talaga totally is yung mga, alam mo yun, yung parang feeling nila end of the life na. Yung talagang wala nang pag-asa. Kasi before talagang, talagang sa atin dumarating talaga sa punto na naiisip natin yung mga ganon. Parang dahil sa kaguluhan ng mundo, parang naiisip po na mas unahin mo na sigurong putulin. Diba? Isip nila na yung pagpuksa or pagkitil ng sariling buhay yung nagiging solusyon. Talagang, yung mga pag-mental health talaga natin ang naging problema. Parang yun talaga para sa akin yung pinakamahirap na sakit din eh. 'Di ba? Aside sa mga cancer, aside sa kasi yun, pwedeng may cure, pwedeng gumaling. Pero pagka sa mental health talaga natin, minsan nagfo-fall talaga siya sa suicide eh. Kaya samahan niyo ako dito sa page ko na ito. Ito kasi yung page ko or itong groups ko is in general to. Pwedeng pang income, pwedeng sa business, pwedeng sa sa mga experiences natin, sa mga naiisip natin. Mag-comment kayo dito sa video ko para malaman ko kung ano yung mga kinakakabagabag talaga ng mga isip nyo. Maraming salamat sa sumubaybay ng video ko na ito. Kung nagustuhan nyo ito, please like and share this video. Bye-bye!